What's up mga kapengyo? Ito na naman, panibagong reaction video tayo. Napakaraming nag-request nito no, sa akin at talagang isa rin ito sa gusto kong i-content ngayong araw. Ito nga, no? Talagang mainit na bakbakan no neto ni Nico David at ni MG. Labasan po ng baho ito no. Talagang magmula sa suntukan, magmula sa mga tiyuhin na mayor, pati kay Merck, talagang bulat-latan na ng baho to eh. Bukod dito kay Ato no. At tara mga kapengyo, wag na natin patagalin. Siyempre napakahaba ng video na to, pero hindi natin tatapusin to no. Siyempre kung gusto niyo mapanood yung full video nito, puntahan niyo kay Makagagawa Zapmen para talaga malaman niyo no yung mga nilabas na revelasyon ni MG dito. At tara mga kapengyo, reaction ng nga natin. Ito nga nilabas ni MG dito kay Nico David about sa kanilang suntukan na hindi natuloy. Putang malupit to. Ito pa mga kahombre ko, nilabas pa niya mga kahombre ko, na ito daw po ay yung mga bouncers ko. Personal. Uy, daming bouncer, bouncers po yan ng event. Bouncers yan ni Mike Swift. See? Madaming security. Ito yung sa over sunugan. 50, maybe 60. And the Brandon Vera. Isinama ko pa si Brandon Vera. Oo, Although, Brandon Vera nandun din. Okay naman sa kanyang pumunta na mag-isa. Ayaw niya ng security. Ayaw niya ng bouncer. Sabi ko, hindi pwede yung ganun. Kahit si Mike Swift, owner and host ng Sunugan, Alam kasi ni Mike Swift noong mga panahon na yon na delikado talaga no si MG. Lalong-lalo na kung pupunta siya na siya lang mag-isa doon, baka pagtulungan siya or anong gawin no ng ibang mga rappers doon kasi maraming noong mga panahon na yon, alam ko istorya noon kasi talagang since day one no nakasubaybay na ako talaga dito kay Makagago. Noong nangyari yun mga kapenyo talaga namang 50-50 no, delikado talaga pero ginawa pa rin ni MG yun na kahit siya nga mag-isa pumunta talaga siya doon, ipinakita niya na meron siyang yag balls no, na kahit na pinagtulungan siya kita nyo naman no, sumipot siya sa labanan nga nila neto ni Price Tag. Bukod sa TF no, iba yung tapang ng MG doon kasi talagang pinuntahan niya no? Kasi kung iba-iba lang yon na alam mo naman na may atraso ka sa mga rappers na yon, tapos pupunta ka ron na mag-isa, sa palagay nyo ba ano ang gagawin sa'yo? Diba? Kaya ginawa ni Mike Swift, naging mautak siya, binigyan niya ng bouncer etong si MG para kahit papano, no? Even though na nasapak si MG, at least kahit papano naging safe pa rin, no? Kahit papano. Kasi kung walang bouncer doon, baka kung ano talaga nangyari kay MG. sino ka ba? Para lang masabing matalino ka, gagawin mo yon? Kung totoo man, yung mga bait statements na sinabi ko sa'yo, di sana nagkagulo na. Di ba? Tandaan nyo naman mga kahombre ko, na si Shernan po, nag-live sa labas ng venue. Hinahanap daw kuno ako after nung event. Dahil nung insulto ko nga silang lahat noon sa sunugan. Oo, totoo yun. At hindi lang si Shernan, no? Pati mga XB. Ang dami talagang kalaban ni Makagago noon, no? Noong mga panahon na yon. At ang daming bad trip kay Makagago noon. Sa totoo lang, ang dami talaga niyang napikon na tao, no? Talagang, ewan ko bakit ganun din yung naging ano nila. Siguro, dahil nga wala pang Makagago noon wala pang tarantadong gumagago sa kanila. No, kaya talagang sobra yung pagkabanas nila dito kay MG noon. Lalong-lalo yung XB, talagang puta, grabe yung awayan ng mga yan, no? Grabe yung tindi ng galit nila dito kay Makagago, lalo si Brandon. Sana nagkagulo na doon. Kita mo na, Nico David, kung gaano ka ka-ob na naniwala ka. Ito pa, mga kahombre ko, pinakamalupit. Bago pa ang lahat ng ito, siyempre, tandaan nyo sobrang isip bata ko nung panahon na yun. Kasi talagang bata pa ako mga kahombre ko nung panahon na yun, okay? Alam nyo na. Ngayon lang ako nagbabago. Alam nyo na yan mga kahombre ko. Huwag na natin ulitin. Grabe din talaga yung kawalangyaan ko sa totoo lang. Galit na galit ako sa kanya. May video ako sa kanya Puro ad hominems attack. Ang pangit ng atake ko dyan. Wala talaga. Guys, sobrang bobo talaga ni MG dati. Pasensya na kayo sa part na yon na naging ganun akong kahinayu pa kawalangyaan. Anyway, ayan. Nag-video ako. Ang dami kong sinabi dyan. Pinagmumura ko siya. Bla bla bla. So sabi ko sa kanya, Nico David, magkita tayo sa Starbucks. Game tayo, confront. So eto na mga kapengyo, eto na yung suntukan version no ni Nico David at Makagago. Pakinggan natin. Puta, matutuwa kayo dito. tayo.
etc. Kaso, mga kahombre ko, nasabi ko sa kanya doon na pilantod ka. Hindi ko alam na siya pala talaga ay totoong PWD. Hindi ko pa alam yan. Hanggang sa may mga nag-confirm sa akin na mga kaibigan ko sa social media na siya pala ay talagang PWD. Partida na yon mga kahombre ko. Eng-eng pa ako noon, noong mga panahon na yon. What the heck? PWD pala itong si Nico David, no? Puta, ngayon ko lang nalaman to mga kapengyo na si Nico David ay isang PWD pala, no? So talagang medyo nakakashock, no? Itong revelasyon na nilalabas ni MJ rito, ha? Pero naawa ako sa kanya, sabi ko, oh my God man, PWD pala, talaga. So paano ang gagawin ko nito? Pupuntahan ko pa ba to sa Starbucks? Kasi, alam nyo naman, yung makagago na yon, okay? Yung itsura ng makagago na yan, na nakikita nyo dyan, wala yan mga kahombre ko, nating tulos yung batang yan. Imbecile yan tao na yan. Yang tao na yan ay abnoy. Yang makagago na yan, hindi yan pupunta doon para makipag-usap. Pupunta yan doon para magkandaleche-leche yung buhay ni Nico David. Physically, ha? Pero nalaman ko, mga kahombre ko, na siya'y PWD. Partida na yun, ganun pa ako. Hindi na ako tumuloy. Kasi paano yun? Eh di na-disgrasya ko yung tao. Tapos ano nangyari after nun? Hindi na ako nagparamdam, mga kahombre ko. Wala na, zero. Na-realize ko, oh my God. So, nakakakuha lang siya sa akin ng followers, tas ako wala naman kasi wala, laglag siya nun. Nadadali pa ako ng mga bash kasi pumatol ako sa PWD kasi nagpaawa na siya nun, mga kahombre ko. Tapos, hindi na ako tinantanan, mga kahombre ko. So dito mga kapengyo, ang lumalabas hindi siya pinatulan, no, ni Makagago dahil nga isa siyang PWD, which is pumunta ata, no, ito talaga si Nico David sa Starbucks na pagkikitaan sana nila, pero hindi nga pumunta na si MG doon dahil nalaman nga niya na PWD ito. So kung papatulan nga naman ni MG, talo siya, no? Kahit pa saang husgado lumabas ito, no? Lalong-lalo na kung magreklamo, kunyari natalo niya etong si Nico David at magreklamo ito, yari talaga, no? Etong si Makagago rito. So buti na lang, no, na meron nagtip sa kanya na PWD etong si Nico David. Tapos niyan, araw-araw niya na po akong content. Yan, simula niyan. Araw-araw, matapang daw siya, hindi daw ako pumunta sa Starbucks, hindi daw ako nakipag-meet, naduwag daw ako sa kanya, and all. Ganon siyang mag-isip. Tandaan nyo lahat yan, ha? Tandaan nyo lahat yan. Now, regarding naman sa sinasabi niya na ghostwriter ko daw siya sa sunugan. Tignan nyo mga kahombre ko. P6 major. Pero yung mga personal na usapan, inilalabas niya. Paano po yan pagkakatiwalaan? Ang taas ng pinag-aralan mo. Tapos una sa lahat, nadali ka ng isang utak tubero lang tulad ko. Ikaw... Utang ina, utak tubero lang, no? Pero grabe mga kapengyo, mataas pala ang pinag-aralan, no? Ni Nico David, P6 major, no? So talagang ibang level, no? Kaya pala pag nakikita ako nagre-reaction, no? Etong si Nico David sa iba-ibang politiko or sa iba-iba niyang content, nakikita ko na sabi ko talagang itong taon to nagre-research to at saka parang may pinag-aralan talaga itong taon to. Dito nga, no, lumabas kay MG na isa palang P6 major itong si Nico David na kung saan napakataas pala ng pinag-aralan niya. Professor ka. Naupo Professor ka, nadali ka. Kasi Yun ako nga lang. nakatingin agad ako sa future sa mangyayari. Alam ko na ilalabas mo yung sinasabi ko. Nabaon ka sa sarili mong mantika. So now, Yun lang, putang ina. Nadali siya ni MJ ron. mga kahombre ko, totoo yan na nagbigay sa akin ng idea si Nico David. Kasi sabi ko, Nico David, tulungan mo naman ako. Kasi akala ko matalino siya, guys. Akala ko matalino siya. Yun din yung akala ko, ang alam ko matalino si Nico David, pero ito nga sinasabi ni MG na akala daw niya na matalino si Nico David. Bakit kaya? After 20 minutes, naglabas ng parang 6 ata na lines. Mga kahombre ko, napakababaw. Hindi ko na maalala, pero hindi ko ini-scrap ko. Sabi ko lang sa kanya para hindi siya sumama yung Mapahiya, loob. Hindi bro, okay, sige bro, pag-iisipan ko. Yun na! Nico David, eto ang challenge ko sa'yo. Hanapin mo yon sa mga ini-screenshot mo. Ilabas mo yung sinulat mo na yon.
Ipakita mo sa tao kung gaano kababaw yung utak professor mo. Ipakita mo sa mga tao kung gaano kababaw ang utak professor mo, no? Putang ina, parang si MG pa yung naghamon, no, sa patalinuhan dito kay Nico David. Iba talaga si MG, mga kapenyo, walang takot, no? Talagang kung magdedemanda na naman itong si Nico David or si Maagago ang magdedemanda, ewan natin, no? Kasi talagang alam naman natin, no, na talagang marunong tong dalawa kahit papano. Kakahiya ka. Hindi ka lang teacher, professor yan, mga kahobre ko. Professor legit. Lisensyadong professor ang tao na yan. Ayun, no, grabe, no. Ang taas pala ng pinag-aralan talaga ni Nico David, grabe. Ano pala, lisensyadong professor, no, etong si Nico. Paano nangyari na ganyan kang mag-isip? You are a loser. You are the loser. Hindi ako, man. Tulad na sinasabi mo. Now I am super changed. Now I am a really big time changed man sa social media. Ikaw hindi. At mas katanggap-tanggap pa kung galing mismo sa isang hip-hop o rapper ang mga false accusations mo eh. Pinipilit mo lang ipasok sa loob ng hip-hop community yung sarili mo. Bakit? Marunong ka bang mag-rap? Sige nga, gumawa ka nga ng rap. Gumawa ka nga ng hip-hop song. Ano ka ba? Hip-hop ka ba? Hip-hop ba yung damit mo? Pero hindi ka pasok sa hip-hop world. Kung ako, isinuka ng hip-hop world, pero naipasok ko pa rin ang sarili, ikaw duwag. Kasi kahit kailan, hindi mo kakayanin yung mundo na yon. Kaya ka hanggang ngayon, puro ka lang kritik sa mga lyrics ni Jonah, sa lyrics ko. Pero sa totoo lang, yung kinikritik mo, hindi mo kaya. Sana, rapper ka, para at least ikaw ang gumawa at mas naiintindihan mo, mas tatanggapin ko pa yung critic na yon. Kesa yung critic galing mismo sa taong walang kaalam-alam sa hip-hop. Walang kaalam-alam kahit gumawa ng kanta. Woo! Grabe naman yung mga ni MG rito. Sumbat kay Nico David. Wala raw alam pagdating sa hip-hop etong si Nico David dahil hindi pa to nakaranas mag-rap. Which is totoo naman talaga, no? Si MG kahit papano nagra-rap na rin siya at gumagawa sila ng mga rap song pagka meron nga siyang binabash. Kita nyo naman, di ba? May mga ginagawa siyang ganon. So, kay kay Jonah naman, meron din, no? Sa kanilang Brusco Brothers. Walang experience kahit maghawak man lang ng video at i-roll o i-record ang isang music video. You are a complete irrelevant guy. Pinapasok mo yung sarili mo sa mundong hindi mo alam. Kasi syempre, ikaw nga naman kasi si I know everything di ba? Sa hip-hop community, walang nagpatunay ng accusations mo. So means, walang kwenta yung mga pinagsasabi mo. Malaking kasinungalingan. Alam mo, maihahanay kita kay Ato. Kaya pala kayo magkaibigan. Putang ina, no? Puta, kaya pala kayo magkaibigan ni Ato. Putang ina, matindi to. Fortunately, nilaglag ka ni Ato. And hanggang sa huli, walang naging totoong kaibigan sa'yo. Hindi ka Kaya pala walang kaibigan, no? Etong si Nico David nga raw dito sa mga paratang ni Maagago. Ano kaya ang masasabi naman ni Nico David dito, mga kapenyo, no? Siyempre, hindi pa natin alam talaga ang buong istorya nito. Kaya mas mainam na himay-himayin muna natin at antayin natin, no, yung magiging resulta rin na magiging reaction dito ni Nico David para at least mapakinggan din natin side by side. So yan, mga kapenyo, kung kayo nga tatanungin ko, ano nga masasabi nyo dito sa mga binulgar ni Maagago kay Nico David? Comment nyo na lang down below lahat ng mga opinion nyo. At lahat-lahat po yan, mabasa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita kasi tayo sa mga susunod kong reaction videos.